Hello guys, this is Tito Jeffoy. Yes, yan. This is my first ever vlog na gagawin. Yan, ito. Try natin pasukan yung vlog. Yan, and magre-review tayo ng isang motor na na-acquire namin mag-asawa, which is yung from Motorstar, yung Easy Ride 150M. So yun, gagamitin natin tong motor na to para i-vlog, para malaman natin yung specification, kung ano yung suggested retail price niya, anong meron din sa motor na to, bakit ang daming gustong bumili. Tapos napakamurang maxi na motor, lalo na sa mga low budgeted na kamanibela natin. Yan. Ako nga pala si Tito Jeffoy. Wait a minute. Who are you? And bago natin simulan to, mag-i-intro muna tayo. Let's go! Ako nga ulit si Tito Jeffoy, and yan, sabi ko nga kanina na this is my first ever vlog. Ang magiging content natin is about sa motor, about sa mga ginagawa namin as family at ginagawa ko sa aking pang-araw-araw na buhay. So yan, samahan niyo ako for this first ever vlog na gagawin ko, and sana sana makatulong to sa mga gustong kumuha ng motor na i-vlog natin ngayon or i-picture natin ngayon. Nasabi ko kanina is this one is for an Easy Ride Motorstar motorcycle. Sobrang mura niya. Kung gusto niyo ng mga maxi, like yung mga sikat na maxi ngayon, mga automatic na scooter, NMAX, PCX, Honda, yan, ito yung pinakapasok sa budget, lalo na pag walang budget na gusto magkaroon ng maxi na motor. Tara, samahan niyo ako ulit at umpisa na natin yung vlog natin sa motor na to, okay? Yan, bago na simulan to, yan, press the notification button, tapos like, then yan, pakisubscribe na rin po, supportahan po natin yung mga vlogger na nagsisimula. Yan, ito nga pala si Jake. Yan, Jake, ang aking makulit na Shih Tzu. Yan, so yes, please support me on my first ever vlog. So sana makatulong nga pala itong vlog ko na to, and let's go, sisimulan na natin. Boom. Yun, ito na nga, simulan natin siya rito sa taas. Yan, kung makikita nyo, na-upgrade ko na siya, pero papakita ko pa rin sa inyo ang classification nito. Yan, sa taas niya is meron siyang rear view mirror. Yan, yun nandito. Inalis ko na yan kasi pinalitan ko na siya ng NMAX version 1 na bracket. Naka short stern ako. Short stern, oh my god, short stem na mirror. Ayan, nakikita nyo. Tapos ayan, nandito nakalagay yung dalawang side mirror nya. Nilagyan na rin natin ng gold bolts, yayamaning gold bolts. Wow, yayamaning gold bolts. Yan. Tapos yan, yung headlight nya nandito. Yan, yung headlight nya. Yan, headlight nya. Yan, 1, 2 LED na lahat yan, left and right. Tapos meron siya rito yung daylight parking mo. Ayun yung gagamitin mo pag sa umaga, kailangan naka-open para iwas huli yan. Yan. Tapos yung pangalawa natin is yung may battery yan sa loob. Yung battery niya nga pala nandito sa side na to. Pakita natin. Ito yung battery niya. Yan. Tapos yung meron siyang rear, yung rear tail light niya is ito. So yan. Ang ganda rin yun kasi digital na rin to. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yan. Ganda ng pagkakaano. LED na rin pala siya. Yan, sabi rito.
Tapos yung air cleaner, ito, air cleaner, yan, ang ganda. Ang ganda ng design niya, may mga lining siya rito. Ayun yung nagpaangas dito. Nice. Tapos yung the kickstart po, yan. Ito, magandang to lalo na sa mga scooter pag nalobat kayo. Yung ibang scooter kasi walang mga kickstart. So ito, advantage nito is malobat ka man or nasa ibang lugar ka man, at least magagamit mo siya kahit lobat ka. Yan, kickstart mo lang yan. Yan. Para ma-regulate yung yung fuel o kaya electricity ng motor natin. Okay, ang next natin is yung speedometer. Ito ang ganda ng speedometer na ito. Yan, nakikita nyo. Ay, nakabukas na pala yan. Fully digitalized na siya. Yan, kita nyo naman. Yan o. Yan. Yan. Yan na siya. Ang ganda o. O, di ba? Saan ka pa? Mura na. Maganda pa. Wow naman! Wow! Yan. Yung main switch, ito siya. Yan, main switch. Yan, on, off. Off, tapos yan. Tapos pag gusto mong i-lock lang, gaganyan mo lang siya. Bali mo lang sa kaliwa, tapos i-lock mo lang siya doon, pakaliwa din. Okay? Tapos ang pagbukas ng pinto is, pakanan. Pindutin mo yung kanan, sagad. And bubukas na siya. Di ba? Ito, dito tayo mapunta tayo dito sa sa the front turning light. Ito. Yun. Left and right yan. Turning light niya. Yan. Nakikita nyo? Ganda rin yan kasi LED na rin yan. Nakikita nyo? Yan. Yan. Exhaust pipe. Maganda yung exhaust pipe nito kasi ayan, parang basuka yung dating. Ayan. Saka na rin, napakaganda ng design niya. Futuristic na rin. Tapos may heat guard siya rito. Ang ganda ng heat guard niya. Yan. Yan yung rear shock niya. Dual rear shock na siya. Maganda na rin. So, sabi nila tag-tag daw, pero as of now naman, wala pa naman akong nararanasan tag-tag dito. Sige nga, subukan mo! Depende na rin siguro sa road na dadaanan mo. Yan, meron siya rito rear fender para sa iwas putik doon sa loob. Yan. Binilang ko na rin pala ng mga yayamaning bolts. Yayamaning bolts. Yan. Bumili na rin ako ng ng bracket para sa top box natin kasi masyadong maliit yung niya, compartment niya. Ayan. Yan, kung sa mga naliliitan dito, ang pinakamagandang solusyon is magpagawa ka ng top box. So bumili ka mag-invest ka ng top box. Ito version 1 din to, sukat na sukat siya. Sabi nila mahirap daw ipasok, pero yung sa akin naman wala kang kahirap-hirap. Yan, ikutin mo, tapos ipasok mo sa hoodie. Bubuk. Sukat na sukat yung version 1. 2 hole lang pala to. 2 hole yung nabili ko. Ito yung box ko is from dati ko na itong top box. Yan. So yun. Okay. So balik tayo dito sa sa panel natin. So ang maganda rito sa panel natin, sabi ko nga kanina, is digitalized na siya. So try natin open. Yan o. Meron siyang paganyan. Yan. O, diba? Tapos ang makikita nyo dyan, yung component operation structure the panel. Yan. Yung number 1 is yung yung speedometer. Ito yan, speedometer. Tapos nakakonekta to sa front natin, sa front na gulong, which is ito, papakita ko sa inyo. Umiilaw daw to pero hindi ko pa nakikita. Ito. Yan. Ito yung natin, speedometer na siya. Binabasa niya using this one. Etong block na to yung sa gitna ng shock. Yan, nakikita niyo. Ay yung nagre-read. Inaakit niya doon sa speedometer. Kaya consistent yung nito, pagbasa na ang speed niya. Okay? Ayan siya. Ayan halagang bago to. Nakaka 362 pa lang ako. Okay. Yung number 2 natin is yung odometer. Yan, alam niyo naman to. Ayan na nga, odo yan. Yung odo.
Yan, nag-indicate siya and the accumulation mileage in kilometer yan. Ayan yung ano niya. Next natin yung turn signal indicators. Yan, ito yun. Yan. Ito yung signal natin, left and right. So, check natin. Yan. Tapos yung right naman. Yan, diba? Yan, litaw yan, kitang-kita yan. Tapos, pinuhin mo lang ng isa, then babalik na siya sa pagkakaan. Okay, yung next natin is yung high beam indicator. Ayan, nakikita nyo dito pag nag-high beam kayo. Ayan o, yung blue. Halos lahat yata ng digitalized, ganyan din yung ano. Pag nakaganyan, ibig sabihin, naka-high ka. Nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? So, iwas bulag ka do sa ano mo, sa kasabay ka sa lubong mo. Kailangan lagi mong i-check yan kung naka-high ka. Kasi mahirap yan. Lalo na pag may makakasalubong ka na malabo mata. Yung next natin yung ano, engine tachometer. So, nasan ba yan? Engine tachometer. Ito yun. Ito pala yun. Tachometer pala tawag dito. Yan. Parang yung RPM yata ito. Yan. Ayan yun. Ito yung tachometer daw tawag nila dyan. So, yung next is yung fuel indicator. Ayan o. Fuel indicator. Naku po. Color red na. So, pag full tank yan, lahat yung kulay green. Dito yung nakalagay. Yan. Dyan nakalagay yan. Fuel indicator. Tapos, yung clock display, ito siya, yung clock display. Naka-military time to. Hindi ko pa natatry kung pwedeng setup sa hindi military time. Pero ako, okay ako sa military time. Sanay ako dyan sa trabaho ko. At saka yung next natin is yung control buttons. Ayan yung dalawa. Left and right. Ito yung sa reset. Yan. Ito, hindi ko pa natatry pero yan. Sa next vlog ko, ipapakita ko yan. Okay? So, next tayo. Okay, so next tayo. Yung next natin ipipictures is yung mga handhold switch. So, yan, yung startup button. Ito na nga yun. Yan, startup button. So, pag automatic kailangan i-press mo yung brake, then press mo siya consistent. Consistent, siya. Sabay mo siyang i-press. Ayan yung start button natin, electrical. Dalawang option natin itong electrical start or yung manual na D-pad jack. Yan. So yung next natin is yung the lightning switch. Ito yan, nandito lahat yan. So yung high at saka low na ko na kanina yan. Tapos ito yung left and right kung signal. Tapos meron tayo nga pa. Maganda sa motor na to, meron siyang passing light na built-in. Yan. Passing light yan, built-in. Yan, nakalagay yan. And tapos meron din dito yung sa light natin. Ito pagpatay. Yung sa kanan. Tapos ito pag sa umaga, yung daylight time. And ito yung fully digitalized natin na na ilaw. Nakikita nyo rito is ito yun. Yan, siya, LED na siya parehas. Okay. So yung next natin is yung yung kanina, yung pinakita ko yung sensor ng speedometer. Yan. Natakal na natin yan, yung ito. Yan. Yan. Tapos yung speed meter chain ring. Ito pala yun. Speed meter chain ring pala ang tawag dito sa block na to. Tulohin mo yan! Bahala ka sa buhay mo! Yan. Tawag dyan. So talagang sa speedometer siya. Yan. Okay, next natin yung yung fuel yung fuel tank niya ito. Yan. Sabi nila ang problema daw na ito is pinapasok ng tubig, pero so far naman sa loob na isang buwan na ginagamit ko siya, hindi pa naman kasi nakita ko may takip na siya rito tapos nakalok pa siya rito. Okay, kita nyo. Narinig ko lang sa mga vlog ng ibang naka easy ride, may butas yung dito. Ito. Kita nyo yan. May butas na maliit. Dapat daw yan nakaharap dito. Kasi ang pasok doon ng tubig dito. Yan. Kaya sinunod ko na lang para make sure lang na hindi talaga pasukin ng tubig. Pero so far naman, wala pa naman ako naranasan na ganyan. Ito nga pala siya.
Ang capacity niya nga pala based sa manual is 6.0 liter. Pero sabi dun sa mga ibang nagbo-vlog ng Motorstar 150N is 6.6 liter. Yan. So, kahit naka-carb to, carb nga pala tong motor na to, pero sobrang tipid niya. Nag-gas consumption check ako ng isang araw. Yung 1 litro ko is umabot ng 30 kilometer or 30 to 32. Nasa braking period ko lang kasi ako takbong lang yan, takbong 40 to 60. Ayan. Tsaka lagi nyo parating iisipin dito, or lagi nyo i-check pag magpapagas kayo yung mga leakage, lalo na pag magpapapultang kayo kasi flammable ang gas, diba? So para iiwas sunog or tagas, lagi nyo ipapacheck dun sa pinapagasan nyo na iwasan mapuno or mag-overflow yung gas. Yan. Yung sa body naman nito, sobrang ganda. Ayan, tatapos na nyo. Dito meron siyang may pagka-glossy siya. Ito, black siya. Ang kinuha ko nga pala is Motorstar 150N black, matte black. Ito may pagka-glossy rito, ang ganda niya. Tapos yung mga footrest niya is rubber. Yan. Sa next papalitan natin yan. Aftermarket nito is from version 1 and max sukat daw dyan. Yan. Tapos ito matte black na siya, matte black. Ayan. Ito maganda na to, parang wrap face niya. Ito yung mga wrap face niya, ito. Tsaka ito. Di ba? The rest is puro matte black na. Yan. Okay. Yan. Sa gulong naman yan, meron siyang dalawang shock dito. Ayan. Kita niyo naman. Wait lang. Check natin. Punta naman tayo sa specification ng gulong. Yung dimension ng na to. Hindi pala sa gulong. Yung dimension ng motor na to is yung clearance niya. Dimension is 1960 times 7770 times 1130. Ayan. Yung clearance niya sa mataas siya. So pag kapag 5'2 or 5 flat ka, pwede sa ito. Malaki lang talaga yung upuan niya, kaya titingkayad ka. Pero ako kasi 5'10", so lapat na lapat ako dito sa side. Tapos yung load free weight niya lang is 100 hanggang 108. Hanggang 108 lang siya. Pero depende sa'yo kung gusto mo palitan yung mga shock nito, kung gusto mo mataasan yung weight na capacity ng motor mo, yan, depende pa rin sa yan. Pero yan yung pinaka-maximum niya based sa manual ng motor. So yan, yung maximum speed nito, kilometer per hour is 90. Pero merong merong nagwa 110, nagpo-post. Pero ako hindi pa ako umabot sa 90. Ang pinakamabilis ko pa lang dito is nasa 80 pa lang. So yung next natin yung yan. Yung nga pala, yung 108 nga pala na sinasabi is yung load free weight pala yun. Yung maximum niya pala is 150 kilo. Yan. So, balik tayo dito sa tire. Yung tire nga pala niya is 130/60 13. Yan. Ayan yan, yung gulong niya. Yan, parehas lang yan doon sa likod. Front and rear, parehas lang siya. Tapos naka-gold nyo nga pala siya. Ayan kulay gold na yung niya, mags niya. Ang ganda, di ba? Tapos ito, ay hinahanap ko talaga na nakatabingi para hindi mahirap magpahangin. Tubeless nga pala yung gulong na to. Battery capacity niya is 12 volts. Tapos 9 AH. So, kung gusto mo magpakabit ng voltmeter, pwede rin para malaman mo yung capacity ng battery niya. Ignition mode is CDI. Tapos spark plug siya, NGK. Lubrication, separate lubrication to. Iba yung nag-classify ng design niya to. Tapos yung clutch niya, dry automatically or automatic centrifugal. Ayun nakalagay dito. Gear shift, stageless gear shift to. Tapos fuse capacity 10 ampere. Yan. Tapos yung headlight, tail light, brake light, turn signal light, meter turn signal light, and high beam indicators, lahat LED.
Yan. Ayun yung maganda sa motor na to. Lahat is LED na. So, kitang-kita ka na sa kalsada, lalo na pag sa gabi. Tapos lalagyan ko pa yun ng MDL. Ayan. Nakaabang na. Naghahanap na lang ako ng magkakabit. Yun. Okay. Punta tayo sa sunod. Ayan, for 1 month ko na siyang ginagamit. So yun, yung mga napalitan ko na nga pala rito is yung yung handle grip niya, yan. Tapos syempre meron dito yung yung protection. Kaya gusto ko nito kasi if ever lang naman na masagi ka is mapoproteksyon na yung kamay mo. Bukod sa naka-gloves ka na, may protection ka pa rito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yan, maayon yung purpose niyan. At saka nagiging guide ko din siya kung kung pasok ba ako dun sa mga tayo mga motor, mahilig tayo mahilig tayo magsisingit, di ba? So ito yung nagiging ko, basihan ko kung pasok ba ako dun sa sa oh my god. Yan, pasok ba ako dun sa papasukin ko. Yan. Pinalitan ko na rin pala siya ng side mirror, na kita nyo yan. Naka side mirror na ako, short stem yan. Ito nga pala yung ginamit ko is bracket ng NMAX. Yan, mura lang sa Shopee yan. Nasa 150 lang yata yan. Kasama ni mga bolts. Tapos yung ginamit kong windshield is yun pa rin. Siyempre. Yan okay. Shoutout Piergen. Yes, Bulacan. Yan. Yan, nilagyan ko na rin pala ng mga yan. Disclaimer sa yan. Yan, nilagay ko lang yan. Wala lang, gusto ko lang lagyan ng ganyan. Hindi naman sa pag-ano ng brand, pero yan, motor ko naman to eh. Gagawin ko anong gusto. Tapos yan, ito, ready na yung pang MDL niya. Naghahanap na lang ako ng mekaniko. So yun. Ito, mapapansin nyo ito, meron na akong cellphone holder or cellphone bracket holder. Yan. Nabili ko rin to sa Shopee. Ang lang nito, hindi siya sukat. Ang ginagagawin mo lang dito is i-bend mo lang siya para pumasok siya rito. Yan, pumasok siya dyan sa dalawang yan. Pero dito yung sa gitna, walang problema. I-bend mo lang ng konti, nakikita mo to. Yung bakal na yan. Binend ko lang yan ng konti para sumakto siya ron sa gitna. Yan, konting DIY lang naman. Yan, para kung gusto mo mag-DIY, nasa yan. Sabi nga ng isang vlogger, dapat bit mo yung bayag mo kung gagawa ka ng mga DIY na ganito. Ako kasi hindi naman siya, stable siya, hindi gumagalaw. Ito, galing to rito sa Domino. Yan, tinabas ko siya, nilagay ko rito kasi para makapasok to. Yan, kabilaan. Tapos ito, Shopee ko rin itong nabili. Mura lang yan, lahat naman ng pang version 1 is mabibili sa Shopee. Yan, mga aftermarket na na product. Ito, yung sa dashcam natin, yan pa. Ito, binili ko rin to sa online. Yan. Kaya shoutout kay kuya na napagbilan ko. Sobrang bilis, kalahating oras lang, na-deliver na to. Nakuha ko lang siya ng 700. So, pang version 1 siya. Sabi nila hindi raw sukat, pero nung kinabit ko naman, walang kahirap-hirap talaga. Kasi ito yung top box is, dati ko pa to. Matagal na sa akin to. Almost 5 years na sa akin to, and wala pa rin tong alog. Yan. Wala pa rin siya may tunog. So, yun. Pinaganda ko lang siya. Nagkaroon lang ako ng konting modification. Wala, nasa preference nyo naman yan as a rider. Kasi dito ako komportable eh. Masaya ako pag nakikita ko yung motor ko na nakasetup sa gusto ko. Tapos yung, syempre, kukuha ka na idea sa iba, pero ikaw pa rin magdedesisyon ng motor mo. Yan. So ito yung naisip kong setup, and more to come. Syempre, approval pa ni Mrs. yan. Ay, hindi ko nga pala ito. Ito yung kill switch yan. May kill switch siya, ha? Yan. Kung hindi nakakala ng kill switch, pag nakaganyan yan, pag naka-X, hindi mag-i-start ang motor mo kahit anong gawin mo. Yan. So yun, ano pa ba? So yan, gold bolts. Actually, hindi siya gold bolts, ha? Cup lang yan. No! God, please, no! No! Peke. Yan. Yan. Ano pa ba? Yun. Sa tingin ko yun lang. At na-review ko na lahat. Ito pa pala. Sorry. Ito yung upuan niya ay sobrang, para sa akin, sobrang ganda nito. Napaka-comfy niya. Kasi unang-una, malambot, malaki, at yan damang-dama yung angkas mo.
yung lambot niya. Hindi niya pala mararamdaman yung ano rito, yung tagtag. Sabi nila tagtag daw. Pero sabi naman ng anak ko, hindi raw matigas katulad nung una naming motor. Yan. Yan, malambot yan, kaya lumulubog yung kamay ko. Oh, ibig sabihin. So, hindi ko pa ito papalitan. Stock is good pa rin talaga sa akin. So, papalitan ko lang siya siguro pag nasira na. Pero hanggat hindi sira, hindi ko siya papalitan. Stock is stock tayo. Okay, so yun. Ano pa ba? So, yan, that's for it. Ito po yung sa mga nagtatanong, sa ngayon lang, kung umabot ka man sa video na to, ang binlag natin is yung 150N. Easy ride po siya, ha? Hindi po siya yung iniisip niyo na sikat na brand. Pero pwede na rin siya panlaban kung gusto niyo lang ng budgeted na maxi na motor. Yan, dito na kayo. Suggested retail price nga pala is 65,000 or may bawas pa, depende sa shop. And kung ulugan, meron silang for 3 years. Ang down mo is 5,000 plus 3,1 with rebate pa yun. So yun, that's all for it. Thank you sa mga umabot hanggang dito at sa mga nag-stay sa first ever vlog ko. And ito, disclaimer lang, kanya-kanya tayong preference sa motor, hindi sa brand yan, kung sa mga gumagamit at sa paano mo siya i-maintain. Kasi kung maganda nga motor mo, hindi ka naman marunong mag-maintain, wala rin. Ito, sabi nila, sirain, pero para sa akin nasa sa'yo na lang yan as rider kung paano kung aalagaan yung motor, anumang brand dyan. So stop brand wars yan, ingat na lang tayo parati at saka syempre mag-responsibilidad pa rin sa kalsada. Okay, so maraming salamat, Tito Jeffoy 2, and we're out.